Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Mahirap kalaban ng konsensya, Bongo. Sinisisi mo pa ang taong bayan at nagtatanong ka pa kung bakit iniwan itong si Digong. At siyempre kung bakit nagagalit sa iyo ang taong bayan ngayon. Dahil nga nabisto na ang mga kalukuhan na pinapagagawa nyo noon. Nalulungkot naman si Senator Go dahil lahat ng tumidiin sa kanila ngayon ay pawang mga supporter ng drug war noon. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po. Ba't ka umiiyak? Ayun tinatawag na karma. Yan ang tinatawag na naniningil na ang taong bayan sa mga ginagawa niyong pambubudol at kalukuhan. Siya unang-una ang ating Panginoon na mahal na Panginoon Diyos ang naniningil na. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang desperado na, nagpapanik na ho. At nananakot na, hindi na alam ang gagawin. Itong kampo ni Digong, sa pangunguna ni Digong, Senadora Bongo. At siyempre itong si Senadora Bato, dito sa mga matitibay na ebidensya, buhay na testigo na binunyag nitong si ex-Colonel Garma ang pagpaslang sa mga kawawa na biktima ng drug war. Naku ho, ay shoot ho ito sa kulungan itong mga mag-aamo na ito. Itong mga nabanggit ho natin pangalan. Unang-una, hindi lang ho isang testigo ang magkukolaborate at magtuturo dito. Kung magugunita nyo ho, nandiyan na si Colonel Espinedo, isang malapit dati ho nilang tauhan na unang nagsiwalat din. Yata ito pa ang mas matindi na ayon po sa nakuha nating impormasyon ay posible na gawing state witness itong napabalita na di umano'y syuta, jowa ni Digong na si ex-Colonel Garma. Matindi ho ang kanyang mga revelasyon, detalyado with supporting ika nga po dokumento. Mga kaibigan, shoot ho ito sa kulungan. Dahil kung hindi ho ito magkakaroon ng pagpapail ng kaso, ay ano pa ang mangyayari sa ating Republika ng Pilipinas? Wala na hong lulutang na titistigo. Dahil sa mga testigo at testimonya ni ex-Colonel Garma ay napakatibay ho na ebidensya laban ho dito sa mga siraulo na ito na pinagsamantalahan ang Republika ng Pilipinas, inabuso ang kanilang kapangyarihan. Itong mga nabanggit po natin pangalan, mga mahal kong taga-subaybay. Ba't ang bigyan po natin ng highlight dito ay todo tangge. Tumanggi itong si Duterte, noon pa man tumatanggi ho ito itong si Digong. At siyempre itong latest update dito kay Bongo, todo tanggi ho, may halos umiyak, magmakaawa, at sinisisi ang taong bayan kung bakit iniwan si Digong. Nako ho, paiimbestigahan pa nga ni Bongo di ano sa Senado, kalukuhan mo at katarantaduhan mga gagawin mo yan na Bongo, paiimbestigahan mo itong usapin ng pagdawit mo sa pangalan. Sino mag-imbestigahan mo ang sarili mo? Huwag mo lukuhin ang taong bayan. Nako, at itong si Bato, todo tanggi din. Nananakot pa. Talagang heto. Mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo na pakinggan, unawain
itong ilalahad ko po sa inyo at ibabahagi na ginagawa na taktika, strategy na pinipili po nila na baliktarin ang pangyayari na sila ay walang kasalanan dito at hindi sangkot. Itong si Bongo. Bigyan po muna natin ng highlight dito si Bongo. Dahil si Bato ay natalakay natin, susunod naman po itong si Digong. Para po hindi tayo maging rambol. Ito, nako, matindi ho ito. Itinanggi naman ni Senador Bongo ang akusasyong may reward system noon sa Duterte drug war. Ginit din niyang wala siyang papel sa operasyon ng gera kontra droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Mehan Los Baños. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang dating kanang kamay na si Senator Bongo ang itinuro ni retired Police Colonel Royina Garma na sangkot umano sa reward system sa bawat taong mapapatay noong drug war. Sinong lulukuhin mo, Bongo? Hanggang ngayon ba naman, lulukuhin mo ang taong bayan na hindi ka sangkot? Siyempre, kahit anong gawin sa iyo, hindi ka naman talaga aamin, noon pa At pinag-aabugudohan mo pa itong iyong amo na si Digong. Ito pa. Giit ni Senator Go, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Kahit siya ang special assistant to the president noon, wala raw siyang papel sa drug war. Hindi naman... Baseless? Kalukuhan mo? Wala nang maniniwala sa iyo, Bongo. Sasabihin mong baseless? Talagang katawa-tawa ka, Bongo? Nako? Ay, matindi ho. Ang ginagawa nitong mga taktika, binabaliktad pa ang ating taong bayan. Dahil sinisisi pa ang taong bayan kung bakit daw hindi na pumapalakpak ngayon dito kay dating Presidente Digong. Ito at marami pa na matutuklasan na kalukuhan ng mga banat dito ni Bongo. Maiwasan na ako yung tinatawag parati ng Presidente. Halika dito, i-arrange mo mga meetings. Pero hindi po sa operations ng war on drugs. Sa ipinulgar ni Garma, sinabi niyang ang kanang kamay ni Go na si alias Muking ang siyang may hawak ng reward system. Pero dumistansya riyan si Go. Schedule lang daw ng dating Pangulo ang pinakikialaman niya. Handa rin daw siyang humarap sa investigasyon ng Kamara kung kinakailangan. Pinag-aaralan na rin daw ng legal team ni Senator Bongo kung pakakasuhan ba niya si retired Police Colonel Garma. Ang matindi dito mga kaibigan, yung kanang kamay ni Bongo, nasangkot din, ay ipapatawag at iniimbestigahan na. Ay matindi ang sisiwalat niyan. May nakuha po tayong informasyon. Natitistigo. Abangan po natin yan. Saka natin talakayin. Ito pa. Abangan po dito ang paninisi ni Bongo sa taong bayan. Maririnig po natin dito. At siyempre, itong paiimbestigahan at magkakaroon ng resolusyon para maimbestigahan diyan sa Senado. Sinong iimbestigahan sa sarili niya? Tapos si Bato ang mag-iimbestiga? Naku po, huwag kayong loko-loko. Patuloy pa rin ang panluloko nyo sa taong bayan hanggang ngayon. Dahil sa mga sinabi nito sa Kamara at kung kinakailangan, maghahain din daw ang senador ng resolusyon para paimbestigahan sa Senado ang mga akusasyon ni Garma, gayon din ang buong issue ng war on drugs para lumabas na raw ang katotohanan. Nako, para lumabas na raw ang katotohanan. Ang sakit pakinggan sa tainga. Anak ng katakot-takot, ikaw, Bongo, huwag mo kaming budulin. Pera ng taong bayan, ginagastos diyan sa hearing, sa walang kakwinta-kwinta na hearing, na magpapalikad ng resolusyon para imbestigahan ang iyong sarili. Dahil dawit ang iyong sarili. Para imbestigahan si Digong, para imbestigahan itong si Bato. At siyempre, lahat po ng dawit dito. Pag nagkaroon ng investigasyon sa Senado, siyempre, mapapatawag yan. Ikaw ba yung loko-loko? Dapat hindi ka naging senador. Naging senador ka lang naman, Bongo. Dahil ang kabanguhan ni Digong, na kahit ako ay nabudol din ng amo mo na si Digong. Hanggang ngayon, nabubudol ka Sasabihin mo, Malasakit Center, pira ng taong bayan ang pinagpagawa dyan. Okay, pinagawa mo.
Ay, baka nga, yung pinagawa mo doon, imbis na 10 simentong supot lang ang ginamit mo, ay sasabihin mo 50? Oh, ay alam nyo na, gusto kong ipunto doon. Mga mahal kong taga-subaybay, ginagamit mo ang malasagad center. Kumukuha ka ng simpatiya ng taong bayan, ba't ang totoo po niyan? Ginagamit mo lang yan para magkapera ka. Nako, pera ng taong bayan yan. Anak ng katakot-takot. Ay, isipin mo, magpapail ng resolusyon para imbestigahan diyan sa Senado itong kanyang sarili at siya membro ng komitiyo. At itong si, ika nga po itong si Bato, I'm sure mag-iimbestiga dyan. Eh, naalala nyo yung 2 butas ng puncher? Ito si Boy Puncher. Ganyan no ang mangyayari pag nagkaroon ng investigasyon. Ang gusto kong ipunto, ay useless pero ng taong bayan no ang ginagastos dyan para tayong ginigisa sa sariling mantika. Anak ng kalukuhan, puro kayo kalukuhan hanggang ngayon. Ito pa. Ayon naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa na PNP chief, noong kasagsagan ng Duterte drug war, wala siyang alam tungkol sa di umano'y reward system. Wala rin daw siyang budget para dito. Nalulungkot naman si Senator Go dahil lahat ng tumidiin sa kanila ngayon ay pawang mga supporter ng drug war noon. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po. Ba't ka umiiyak? Ayun tinatawag na karma. Yan ang tinatawag na naniningil na ang taong bayan sa mga ginagawa niyong pambubudol at kalukuhan. Si unang-una ang ating Panginoon na mahal na Panginoon Diyos ang naniningil na. Bibigyan po natin maya-maya ng full commentary doon. Ang Kongreso at ang Senado. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos Banyo. Nag-iisa na daw ito si dating Presidente Digong. Puro sisi pang inabot, iniwan na. Bakit nag-iisa? Bakit iniwan mo na ba? Hindi naman nag-iisa si Digong eh. Yung iyong amo. Bakit iniwan mo na ba? Kasi sinasabi mo nag-iisa? Naku, kailan mo iiwan ng iyong amo? Para bumaliktad ka na din. Pag tinuro ka, kapag hinipo ka ng tunay ng iyong konsensya, Bongo, alam ko, babaliktad ka din. Kahit si Bato. Pero hindi ngayon, ito isang public opinion. Iiwan mo din ang amo mo. Mahirap kalaban ng konsensya, Bongo. Sinisisi mo pa ang taong bayan at nagtatanong ka pa kung bakit iniwan itong si Digong. At siyempre kung bakit nagagalit sa iyo ang taong bayan ngayon. Dahil nga nabisto na ang mga kalukuhan na pinapagagawa nyo noon na piki na tukhang, na maraming kinitil na buhay na inusyente sa pamagitan ng pagtanim ng mga ebidensya. At siyempre itong mga kapulisan ay masipag, masigasig, maaga ang gising para pumunta sa kanilang mga duty o sa field upang humanap ng papatayin kapalit ng reward nyo. Yan ang katotohanan, Bongo. Isaksak mo sa kukuti mo. Masisipag magtrabaho ang pulis noon para pumaslang. Yan ang tandaan mo. Isaksak mo sa kukuti mo muli, Bongo. Nandahil dito sa reward at bayad, binabayaran nyo eh. Anak ng katakot-takot, tapos ngayon sisisihin mo ang taong bayan kung bakit iniwan si Digong na hindi na pinapalakpakan. Hindi na palakpak ang ibibigay sa iyo ni Digong ng taong bayan. Kahit sa iyo, hindi na rin palakpak, Bongo. Iba na. Mahirap kong ipakita dito eh. Iba na. Sinusuka kayo ng taong bayan. Tapos ngayon tututanggi kayo? Alam ko naman, hindi kayo aamin eh. Sa korte na lang magkita, mga mahal ko, taga-subaybay, dahil naniniwala ako. Katapusan na. Ito na mga kalukuhan. Dahil mayroon ng matibay na ebidensya sa kanila. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video nito. Any reaction? Dito po sa ating tinalakay. Bye-bye. Palapakan.